Pagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Sana pinagpapala tayo ng ating Panginoon sa araw-araw. Kumusta kayo? At ang pagpapala ng ating Panginoon ay lagi nating tatanggapin at tatamasahin. Espiritual na mga pagpapala, mga kaibigan. Buksan natin ang ating mga Bible dito sa Matthew 12:19 hanggang 21 na verse. Ito ang ating mababasa. Hindi siya makikipagtalo, ni sisigaw ng malakas, ni maririnig ng sino man ang kanyang tinig sa malalapad na daan. Ang gabok na tambo ay hindi niya dudurugin o babaliin, at ang anaandap-andap na ilaw ay hindi niya papatayin hanggang sa magpalabas siya ng katarungan ng matagumpay. Sa verse 21, tunay nga sa kanyang pangalan ay aasa ang mga hentel, ang mga bansa. Ito ay tumutukoy sa ministry ng ating Panginoong Yeshua Messiah noong siya ay nagpapahayag ng magandang balita noong sa kanyang kapanahonan. At ito naman ay prophetic message ni Isaiah. Ito ay mababasa natin sa Isaiah 42 verse 3 na ang tinutukoy ay ang ating Panginoon, tagapagligtas na si Yeshua Messiah. Ano ang paraan ng ating Panginoon nang siya ay nagpapahayag ng mabuting balita para sa mga tao o para sa mga hintil? Hindi siya nakikipagtalo, lalo na doon sa mga hintil, doon sa mga walang karanasan, walang gaanong alam sa kalooban ng Panginoon. Bagkus ito'y kanyang tinutulungan upang manampalataya. Kanyang binibigyan ng pag-asa upang manampalataya at magsisi. At yun namang mayroong konting pananampalataya, ilaw na aandap-andap, ito ay kanyang binibigyang pag-asa upang ang pananampalataya ay lumago at maging mabunga. Ang Panginoon ang kanyang ministry noong panahon ay gentle, hindi marhas, kaya hindi siya nakikipagsigawan. Ang estilo ng kanyang ministry noong panahon, ang kanya na lang namang sinasaway yung mga tagapagturo ng mga sinagoga na masyadong mga hipokrito. Pero doon sa mga hintil na kanyang binabahagian ng magandang balita, talagang inuunawa niya, tinuturuan niya kung paano magsisi upang magkamit ng kaligtasan kung saan yun ay ang buhay na walang hanggan. At yung may mga kaunting pananampalataya, kanyang dinadagdagan ang pananampalataya upang lumago at ito ay umabot doon sa kaligtasan. Kaya ang ministry ng ating Panginoon ay nagpapahiwatig na hindi kailangan tayo ay makipagdebatihan, makipagdiskusyon, makipagtaasan ng boses habang tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon makikita na sa kanyang pagsasalita tungkol sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan ng tao, ito ay sa pamamaraan ng mahinahon at hindi sa mataas na boses o sa marahas na pamamaraan. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, kung ating makikita, ang Panginoon ay makikita siya na siya ay pag-ibig. Bakit? Kahit sa mga makasalanan, binibigyan niya ng pagkakataon. Kaya ganito rin ang ginagawa natin. Ating ginagawa, hindi tayo nakipagtalo. Kung mayroon man sa ating mag-comment ng hindi maganda, hayaan natin. Basta ipalaganap natin ang salita ng Panginoon, maniwala sila o hindi, dapat nating
ibahagi ang salita ng Panginoon doon sa mga tao, sa mga hintil, doon sa hindi nakakaalam lalo na. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay siyang kikilos sa bawat isa kung siya ay tatanggap ng salita mula sa ating dakilang lumikha o mula sa ating Panginoon upang siya ay magkaroon naman ng pagsisisi at umabot doon sa kaligtasan. Kaya tayo mga kaibigan at ating ginagawa, pinapalaganap natin sapagkat sabi doon sa verse 21, ang mga hintil ay aasa sa kanyang pangalan. Kaya ang pangalang Yeshua Messiah ay ating ipinalalaganap mga kaibigan. Ito ang katawagan sa kanya na Hebreo na nagbibigay ng kaligtasan sapagkat ang ibig sabihin noong Yeshua, ito ay salvation mula sa ating dakilang lumikang si Yahweh. Yah is salvation. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, ang ating ministry, ang ating pagpapalaganap ay hindi tayo nakikipag-away kung hindi ating lamang ipinaalam sa mahinahong paraan ang salita ng Panginoon upang ang sinumang manampalataya magsisi at tumanggap ng buong puso sa kanyang kalooban, gawin ang kalooban ng Panginoon, ay may karapatang maligtas. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan at mga kababayan. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua Messiah.